Nung umuwi kami dito sa Minso Island nung June, ganito kagandang tanawin bumungad sa amin. Tahimik, sariwa at parang painting ang langit. Makikita niyo dyan yung mga bata, nakaupo lang sa buhangin, masayang naglalaro, habang nakaupo sa matingkad na sikat ng araw. Tuwing umaga pagising nila, diretso agad sila dyan sa tabing dagat. Tawa sila ng tawa, takbo ng takbo, parang walang uwian. Ganito yung lugar na punong-puno ng buhay, punong-puno ng alaala at puno ng kapayapaan. Nung naglalakad kami dito, noon ramdam namin yung simoy ng hangin, yung lambot ng buhangin sa paa, may mga halaman sa gilid, may mga puno na nagbibigay limlim, may sayawan pa na pinapapwestuhan ng mga tao tuwing may okasyon. Ito yung Minso Island na nakasanayan namin, kung saan simple lang ang buhay pero puno ng saya. Pero pagkatapos ng bagyong uwan, iba na ang bumungad sa amin. Grabe. Parang ibang mundo. Parang hindi na yung parehong lugar na iniwan namin noon. Yung dating mga halaman, halos natabunan ng mga buhangin, yung sayawan na dati ay punong-puno ng kwento at kasayahan, ngayon, puro buhangin na lang. Parang tinago ng dagat ang dating buhay na lugar. Yung mga puno halos nakalbo, yung mga ugat nakalantad na parang pilit na lumalaban kahit hirap na hirap. Tahimik ang paligid pero ramdam mo yung bigat. Ramdam mo yung pinagdadaanan ng isla. At yung mga bahay, marami ang nawala, dinala ng malakas na alon, winasak ng hangin, at sinagad ng dagat. Isang iglap lang, wala na yung mga tahanang pinaghirapan ng mga tao dito. Pero kahit ganito ang itsura ngayon, isa lang ang alam ko, babangon ulit ang Minso Island. Kasi yung mga tao dito matatag, sanay lumaban, sanay bumangon, at sanay magmahal ng lugar na to kahit ilang beses pa siyang subukin. Kaya ngayon, pinapakita ko sa inyo ang pagkakaiba. Sana makita nyo rin ang kwento sa likod ng bawat bagyo. Ito ang Minso Island, nasaktan pero hindi kailanman susuko.